we're coming. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in the silver place, tossing my toes and I crinkle my nose wherever it goes. I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Sabado, regular broadcast ng Alien Talk, May 18, 2019. Ang Alien Talk matataging programa sa Facebook at YouTube na tumatalakay sa mga issue or usaping UFO, mistisismo, spiritualismo, at pang mga bagay na mahirap ipaliwanag sa physical na realm. At siyempre, ito yung inyong lingkod, Anton Israel, kasama ang aking kapitapitagang partner. Walang iba kundi si Ed Neri. Magandang gabi si Ed. Magandang gabi, Tony. Magandang araw sa lahat ng mga kaibigan nating nanonood ngayon sa ating show na Alien Talk. Oo, last week wala tayo, wala ka. Hindi tayo available, pareho tayong hindi available. Kaya, siyempre, mas mabuti na yung nakasanayan ng lagi tayong magkasama, di might as well, ano? Sabay na lang. No? Might as well, sabay na lang. Nawawala. Sabay na lang. Napakaganda naman tong topic na naisip mo. Dahil ako ang naka-spotlight. Ikaw ang dito. Ito ang pinafocus ngayon. Ang dahilan nito, Tony, ba pwede ko explain? Mag-opening ka muna. Wala. Yung mga the usual. The usual, syempre, itong programa natin. Siyempre, the usual, ang programang Alien Talk, ang Wealth of the Nation series, maging ang Proyo si, Kamusta Kayo si, or ang NCUP Files ay self-funded, crowdfunded, meaning ikaw, ako'y nagtutulungan upang maging sustainable ang programa. Mangyari lamang kung kayo po'y na gigiliw sa aming pong inihahatid na pagbabalita ni Ed, makipag-ugnayan lamang po sa inyong lingkod para po sa mga detalye kung saan po ninyo maaaring padala ang anumang tulong namin naman pong ikinalulugod na tinatanggap. Okay, kasi wala akong posting ngayon, hindi ko na i-post. Okay, as you were saying, bakit mo naisip na ito ang ating maging paksa? Although na hindi nga man natin nauungkat, karamihan sa ating mga kaibigan sumusubaybay sa programa, hindi nila batid kung bakit pinangalan ng Alien Talk ang programa. Siguro marahil lang ang isip nila ilan lamang yun sa mga topic na center ng interest natin. Pero marami ang hindi pa nakakaalam kung ano ang kasaysayan o ano ang origin ng lahat. So bakit mo naisip ito, Ed? Talaga, currently, yung bago ngayong nangyayari, merong mga kaibigan tayo sa UFOSP, nagtatanong nga, meron silang, nagpapadala sila ng mga litrato, nakuha nila sa camera nila. Nagtatanong kung ano yung nakikita nila, kung UFO ba yun o hindi.
kung talaga bang unidentified flying object yun or man-made. So, I normally ako, kung makareceive ako ng ganyan, tinatanong ko sila kung saang location, anong ginawa nila at that time, etc., etc. And I give suggestion para ma-verify. Minsan, yung nakuha nila hindi nga UFO, isang natural phenomena lang. Pero minsan, yung nakukuha rin nila is something that is more mysterious or weird or hindi ma-explain sa natural manner. Ano? So, naisip ko nga na, sabi ko, why don't we, para bang we go back, mag-retro. Retro Saturday on Alien Talk. So, ang importante na balik tayo sa uno, tanungin natin sarili natin kung paano ba natin makapture yun. Ang naisip ko nga, ikaw was one of the original posters of yung talagang kilalang kilala in the field of the unidentified flying objects. So, naisip ko nga na why don't we have that Retro Saturday ngayon, and then let's go back to how do we capture all of these images in our, not capture in terms of mahuli natin, but in terms of maipasok natin, makuna natin ang ating camera. And I think the most experienced dito is ikaw. Ikaw ang ligaya. Sige, mamaya pag-usapan natin yan kasi marami na nangyari after 20 years, almost 20 years na experience. So, maraming dapat matutunan ng ating mga kababayan pagdating sa pag-shoot ng UFO. Yan ba UFO nga talaga o otherwise? So, batiin muna natin yung ating mga early tuners. Siyempre, nandyan si Faye Faldas. Ng Iloilo. Oo, si Tabeta Tolentino. Gandang gabi sa lahat na nanonood. Irene Suarez. Si Elvis Noel. Kay Onsi Sheffen. Yung mga Sir Anton, good evening sa lahat ng alien viewers. At si Juliet Sasa. Si Chari Nunez. Si Yoko na gusto ko pa. Si Nilda Bukirin. Ma'am Nilda, how are you? Si Nilda yung mga original na umattend ng ating conference na dun sa Pasay Philippine Air Force. Sa museum. Pag lumabas yung ating inaantay, magpapa-conference tayo ng libre. Okay, hindi siguro may konting entrance kasi pag libre dumugin tayo ng tao. Magugulo. Sinong napupusuan mong dalhin o imbitahan? Si Cory Goody. Mag-imbita tayo ng dalawang foreign guests. Mag-connect tayo sa Inner Earth Society. Mag-invite tayo pag lumabas. Ako na mag-i-sponsor. Libre. Libre. May bayad. Kasi pag may bayad talaga. Yung hindi natin doon kukunin yung pambayad doon sa mga talent. Kasi siyempre, babayaran natin yung aeroplano nila, hotel. Tapos paglabas, pag alis nun, may konting token. Okay, sabi ni Roland Ed, magandang gabi kay Bong Castro, kay Delia Agustin, kay Lilibet Katotal, Henry Sagum, Georgette Cruz, Joy Mark Rivera, Eduardo Espinosa, good evening sa lahat ng sumusuporta sa Woton. Alien Talk tayo to. Adrian Reyes, good evening sa iyo. Ganda raw ng shirt ko. Salamat sa nagkaloob. Hindi ko nababagayin. Jojo Endinible. Nagbigay siya ng t-shirt. Ano ba raw size? Pagka Asian size, large. Nagsalita na no? Pagka American size, medium. Ariel Lacaneta, Ronaldo Aniscal, Lilibet Cantotal. Pero alam mo, Ed, nung nasa radio pa ako, TV. Kasi medyo bago na yun, Anong year ba yun? Nung 2004, 2007, hindi ko na maalala. Wala pang YouTube yun . Wala pa.
Ay, programa ko alas 6 yung driving hour, no? Tapos hanggang Oo. 7:30. May nagpapadala ng ulam. Talaga? Oo. Oo. Pinadadala ng ulam. Galing doon sa isang karinderya, Spear Strike Restaurant. Ang sarap ng luto. Kay Gudoy. Gudoy, magandang gabi sa iyo, Gudoy. Chris Cahilonia, Rosie Aguirre, Joy Mac Rivera, Y. Pulos. May Ara Pulos. Roel Santisas. May experience po kami about UFO. Nakita namin sa Clark Highway. Uy, oo, nako. Oo. Yan yung nahanap natin, bibigyan ng testimony, Jojit Yung sa Clark na parang minimimik yung Phoenix Lights. No? Ganda nun, ha? Kung i-text mo lang dito, i-PM mo lang kami ni Ed. Good evening, sabi ni Donato Red, Oliver Agapito. Live by to, Kuya Anton, yes, live na live. Tess Live. Gango. Good evening, si Red, Princess Elizabeth, and 12 members. Good evening, Alberto Landicho. Yes. Si Alberto Landicho, user ng XOX. Gaya ng gamit mo, Ed. At tayong mga kandidato na kanyang mga kliyenteng kandidato ay nagsinalo. Nagsinalo. Thank you. Isang jingle na kanilang ginawa. Kay Rolly Reyes, kay Geraldine Reyes, Oliver Agapito, kay Maki Bungaros, Robert Cabanyero, Mal Val, kay Ate Tempora, magandang gabi sa iyo, Ate Tempora. At kay Kuya Lawrence Landicho, kay Nilda Estrada, magandang gabi. Sana may bigay na po yung dapat na, balik na naman kami ng water ni Ed niyan, ha? Enzo Di Makulangan. May pick naman, ha? Wala bang pick? Monica Amar, Nico Gonzaga, LV Peñaranda, sino pa? Kay Chris Gailonia. Aware po ba kayo na kapag ang Philippine map ay ginugol by satellite at i-zoom ang Sulu Sea, may island po at may mga bunkers. Ano po kaya ito? Alberto Milo Llaneta, Ara Oridana, Gerald Olvinia, Gian Peregrino, Josie Cantela, at si Leia Rita, si Sara Cruz. Ayun. Sara Cruz Berzonilia. Pabati po kay Mama. Nakikinig po siya ngayon. Ang pangalan ng mama mo. Ayun, si Mirla. Hi Mirla. Berzonilia at Papang Emen. Saan kayo? Sara, saan? Salamat po. Bata pa po ako. Ayan. Pero nakakita na po ako ng flying saucer na UFO. Bilog. Ayun, sabi ni Sara. Antay mo lang dahil baka balikan ka, Sara. Huwag ka na matakot. Kasi yung kadalasan yung mga nakakita na, babalikan sila. Right. Hindi. Kaya Chito Arcilia, good evening. Okay, Ed. So, pakipaliwanag nga, paano mo naisip ito? Ano sabi mo na ba? Sinabi ko nga kanina, pero ulitin natin. Kasi karamihan ngayon, marami ng mga kasamahan natin, nagpapadala ng mga kuha nila sa Himpapawid or the sky. At saka pinapakita nila yung meron nga some of the objects are sabihin natin, some are natural phenomena, sabi ko kanina. But there are some pictures na kung titingnan mo ng gusto talaga, parang hindi ma-explain in a normal manner. So, marami kasing nakukuha na yung pag-click mo or pag-shot mo sa isang lugar, actually hindi mo nakikita, pero dahil sa mabilis yung camera mo, nakaka-capture yung pagdaan. Parang ganun. Yung iba naman, kasi hindi talaga sila nagpapakita, pero mayroong iba naman dahil sa mataas yung, sabihin natin, mataas na yung spiritual level nila, na pag magkuha sila ng picture, minsan mayroong magpakita sa kanila. So iba yung accidentally nakuha, yung iba naman na talagang pinapakita sa kanila. Meron namang the lucky few or the unique few na sasabihan sila na punta ka doon and pupunta kami. Pareho yung sa ECT Ranch. And I think dito sa atin meron din. Hindi pa lang nagpapa-identify or
hindi natin alam. Pero ay, alam natin na there are some places sa dito na mayroong dumadaan nga, may nagpapakita. So, one of them is, of course, our favorite Ciudad Verdadero. Verdadero. Yes. Oo. Oo. So, Okay, yun ang kan. So, sabi ko, balik tayo parang retro Saturday. Balik tayo sa ano ba yung gagawin natin para makuha natin yung mga pictures na yan. Okay. O, pa-shoutout ka, Anton. Travelers from Qatar, sabi ni GFC Abat. Okay. Ed, siguro itong aking experience, way back 2000 pa to, no? Hmm. So, wala It pang seemed YouTube. like yesterday. Pero it seems just like yesterday. Wala pang YouTube noon. Pero ako na-addict na ako sa internet 1995 pa, 1996. So, nung makuha ko itong images na to, ang hirap ipadala dun sa mga expert sa Amerika. Kasi mabigat yung file, tsaka wala pang avenue. Kaya kailangan gaya nito, pumunta ako sa Star. Pumunta pa ako sa Philippine Star para kunan yung screen ng aking video at i-shoot yan nung cameraman nila. So, ganun ka-awkward nung araw. Ang sharing ng files ay talagang mano-mano pa. At so, itong kalalagayan natin ngayon, masasabi ko, mas mahirap ngayon makakuha ng UFO na genuine, katulad ng akin. Kasi, unang-una, may mga drones. May mga bagong uso, mga devices gaya ng drones, number one. Mapagkakamalan mo talagang UFO yun at first glance. No? Kaya kailangan masusi ang observation mo bago mo kunan ng video. Pangalawa, meron din yung mga tinatawag na lanterns na usong-uso na dahil nga sa trade natin sa China at nag-improve ang China, nakaka-produce sila ng mga lanterns na madali lang nilang paliparin. Di ba? So, although na may mga discrepancy, may mga differences, kaya halimbawa pag lantern, makikita mo glowing red siya, na parang UFO din. Pero mabagal naman ang takbo, so it could not possibly be UFO. Although may mga UFOs din na glowing red na mabagal tumakbo. Pero kung consistent, pero mag-iisip ka. So, yung mga factors na ganyan, sa panahon natin ngayon, 20 years later, ay parang napakadaling i-debunk. Madali nang i-debunk yung mga UFO videos dahil nga dyan sa mga may drones, may tawag nito, yung lanterns at yung mga ibang flying objects na nilo-launch ng tao. Now, yung akin naman, way back 2000 ko nakunan yung itong UFO na to no? First encounter ko was in September 3, year 2000. So talagang yan pa yung headline nung sa Filipino Star. Makikita natin diyan si Elmore Escocia na head ng Pag-asa at ako. Ito naman makikita natin dito si Ed Escocia at saka si Joe Mendoza. Si Joe Mendoza ngayon ang pumalit na kay Ed Escocia as head ng Philippine Asa. At ako, siya yung ito naman makikita natin dito si yun. So, siya yung yata. Okay? So, siya yung ngayon yung pumalit. Na pinanood pa nila yung aking video sa bahay. No? Kasi wala nga sa ngayon modern day. Popost mo sa YouTube, magiging viral. At that time, talagang pupunta pa sa bahay mo para panuurin. Ayan, nakikita rito sa picture na sa kaliwa ang picture, nandyan sila nanonood, viewing. And then sa right side, tinuturo ko naman yung object na nakunan habang piniplay yung UFO. At kumuha ng picture na yan, talagang professional journalist, photojournalist, just for the purpose na makunan yan. Ngayon, naging phenomenal yung after this headline, kinuha na yung pinick up na yan ng mga mainstream. Tinulungan ako ng isang tao na nangangalang John Dodson, isang professional journalist ng Filipino Star. Sila naka-scoop ng storya
Pero nagpa-press conference ako doon sa bahay mismo tungkol dyan sa UFO na yan. At dinaluhan naman ng mga mainstream journalists tulad ng sa Inquirer, GMA, ABS-CBN. At that time, it made a lot of fuss. Talagang monumental dahil hindi very seldom na makapag-produce ng UFO video at that time. Siguro masasabi ko ako lang ang record breaker nung panahon na yon na naka-produce ng UFO videos na kasing haba ng 29 minutes and 33 seconds. Ganon, kasi maraming dumating. Maraming nagdatingan. Now, hindi naman nag-start. Maraming nagdatingan. No? Talagang squadron, ganon. Siguro more than 15 o more than 13. So, hindi ganun kadali. Kasi para akong trinain. Trinain nila akong humawak ng camera. Ang hawak kong camera ito, nandito pa. Oh. Ito yung lumang Sony Night Shot. Ito yung unang labas ng Sony Night Shot. No? Ayan. Although may diferensya na pa. Ito yung unang labas ng Sony Night Shot. Ayan. Ibig sabihin ng night shot, meron siyang infrared feature. Ito may ilaw yan. Pag binuksan mo yung lente niya, adjusted na siya sa infrared. Kaya kahit madilim, nakakakita ito. Ito yung tinatawag nilang X-ray camera. Wag mo na ikwento. So ito yung kinagigiliwan ko noon. Siguro may 1 year ko nang hawak ito. Hindi nawawala sa tabi ko. Para may inaantay. No? Lagi akong may dalang bag. Matutulog ako, katabi ko to. Katabi ko lagi. Until nung moment na dumating yung nakikinig ako sa programa ni Jimmy Licao ko, kabubukas pa lang ng paggising ko, binuksan ko yung radyo, kikinig ako kay Jimmy Licao ko alas 7. Abay, pagdating alas 7:03, binuksan ko yung bintana ko dun, may office ako dun sa baba sa bahay. Pagbukas ko ng Venetian Dine, pag-akat kong ganyan, nakita ko yung buwan, yung moon. May object na kumikilos sa pagitan ng buwan. So doon sa pagitan, sa glow ng objects na yon, yung buwan mismo naging parang kulay pula, parang dinugo ang buwan. Akala ko flare. Akala ko flare. Pero nung nagsimula na silang kumilos pa ganun, ayun, sumigaw na ako, UFO, makikita ninyo yan sa video. Yan sa YouTube. Dig nyo lang deeper, no? Makikita po ninyo yan sa YouTube channel. Ayan, ang anyong lingkod. So, pinost ko lamang dyan yung first 1 minute and 6 seconds, something like that. Pero napakaganda niya kasi nung panahon na yun, wala pang nakakuha ng ganyang ka-clear. Walang pang ganyang ka-convincing. Lalo na yung umiikot siya around its own axis. No? Siguro, pa-play natin konti, Ed. Pwede? Sige, go. Subukan natin, Ayan. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo rito, dito sa bandang ibabaw, may flying saucer na pala. No? Pero parang naka-cloak lang siya. Ibig sabihin, hindi mo mapapansin agad. Pero may flying saucer dito na tahimik, walang ilaw, nag-pass through o pass by. Pero ang attention ko nandito sa glaring object na to. Anyway, move natin yan. Ayan, no? Dito, ayan. Ito. Nakikita mo, Ed? Ito. Flying saucer yan. Object talaga yan. As in. Pero pag in-adjust mo siya, kinapture mo siya, makikita mo. At ibililiwanagan natin yung resolution ng picture, makikita mo na ito ay talagang spacecraft. Pero hindi mo makikita yan sa ordinary na camera. Halimbawa, lalo na ngayon, gamit ng cellphone camera, hindi mo ma-appreciate yan. Nagkataon kasi, nang kinunan ko to, nakabukas yung infrared feature nitong aking camera. Kaya, malinis ang kuha. Ito, yan pa, Ayan. Flying saucer yan. Pero hindi ko siya nakita.
Nahagip lang siya ng camera. UFO! Ayan, mga anak ko, bata pa. Dali! So, yan ang ano, yung mga nag-i-spin. Ayan o, ano yan? Hmm. UFO! Ayan, UFO. Yan. Sabi niyo, Yan ang pamatayan ng killer eh. Ed, yung ganyang view, no? Na parang nakikita nag-i-spin sa around its own axis ang tawag. Karamihan ganun. UFO! Oo. So, na-intriga ang buong mundo niyan. Ayun, no? ayun o. Hindi niya yung plano? Ayan yung kamadyong ng nanay ko yun. Mga kamadyong ng nanay ko yun. Luga. Kunan ko. Ayan, sabi ko nakukunan ko. Now, so yan yung mga shots na ating nakunan noon. No, nabalita sa buong mundo, nakarating sa ibang bansa. Kinontak naman ako ng mga ufologists kaya gusto nila makita. Kaya lang wala akong way. Ang ginagawa ko, pinadadala ko pa yung tape. Binibigyan ko sila ng tape. Oh, yan, si Whitley Strieber, isa sa mga napadalan ko, si Dr. Stan, kalimutan ko na yung pangalan niya. Isa sa mga nag-request. No? Yung may balbas na Dr. Stan, kalimutan ko. Si Stanton Friedman. Stanton Friedman, oo, yun. Bago lang yan namatay. Ganun ba? Oh, he just died, I think, a week ago. Sorry to hear that. Tapos meron pang isang German ufologist na humingi rin ng kopya. Pinadala ko naman ng disc. So ganun ang mga movements nung araw. So paano ko nakunan yan? Kasi ako unknowingly naka-on yung night shot feature ng camera. Nung kinunan ko. Kaya may filter itong gamit akong filter. Tinanggal ko yung filter kasi sobrang dilim. Pero 1 year mahigit ko na itong hawak-hawak. Kumukuha ako ng mga ordinary scenes. No? Kung napansin nyo, agile ako, nahuhuli ko. So sinabi ng mga pina-imbestiga dun sa mga cameraman ng TV, sabi mukha namang steady yung kuha ni Sir. Pero nagtaka sila, paano mo nahuli? Na mabilis para kita nyo, parang umiiwas, evasive yung object. Pero nakukuha ko. Dahil may practice ako. Hindi ko inakala, yung paghawak ko nito for 1 year almost, parang ensayo ko na. Nung araw, Ed, may pera pa ako noon. Those were the days. Those were the days. Lagi kong tangan to. Pagsasakay ako ng kotse, may driver ako eh. Wala akong ginagawa kundi mag-shoot. Habang may bawat pagbula sa bahay, papunta sa opisina, sa bahay, papunta dun sa venue na pupuntahan ko, dala-dala ko to. So I'm shooting fast objects already dito land-based. Now, hindi ko alam kung bakit ba't ko gustong-gusto, may passion, na-develop yung passion ko rito. Yung oras ko naubos yan. Enjoyably. So parang piniprepare ka na pala. Piniprepare na pala ako. Dahil pag dumating sila, makukunan ko sila with quite with a decent amount of precision, kumbaga. Kasi nahahabol ko talaga eh. Evasive yun dahil kita mo yung close-up pa, naka-close up pa. The more na i-close up mo to, the more na magiging evasive yung object. Magalaw. Hindi ilalo kong gustong-gusto kong i-close up. Kaya na-appreciate nila yung kasi iniisip ko makikita ko yung loob ng spacecraft at that moment. So, after yung incident na yan, talaga, ang init ng katawan ko, Ed. Para ako na-expose sa radiation. For over 10 days, yung palad ko parang planchang mainit. And then, nasundan pa yan, September 3, nasundan naman ng April 9, na parang may sumitsit sa akin doon sa bintana. Buksan mo yung bintana mo, nandito kami. Adi, pagsilip ko, 12:00 ng tanghaling tapat, merong nag-glow na object doon. Tinignan ko, sinilip ko ulit dito sa camera ko, ano yun? At yun, nakita ko another object naman. Ibang klase naman, ibang display. Ay sort of, nag-iisa lang siya doon sa spacecraft. At kinukunan ko na. Hanggang sa naging repeatedly, from June, July, August, September, tuwing hapon, pag maganda, depende sa kondisyon,
nakikita ko pa rin sila. Pero napaka-narrow nung angle na yun, Ed. Pagka ordinary, titignan mo lang siya, parang nakasilip ka lang din sa napaka-narrow angle. Hindi mo makukuha pag pipihit ka konti sa kaliwa o pipihit ka ng konti sa kanan, hindi mo siya makikita. Hindi na. So, with such precision, patience and amount of handling, kailangan para makuha mo. Sa panahon natin, napakahirap yang ma-achieve. Lalo't kapag ang gamit mo cellphone video. Hindi mo mahirapan ka. Kahit nakikita ng mata mo, nag-glow, hindi nakaka-capture ng cellphone video with a good amount yung of light, hindi nakaka-penetrate dun sa ilaw. So, kailangan, meron talagang night vision in which yung Sony, nagtanong din sa akin yung Sony kung anong ginawa ko. So sabi ko, yung night vision ninyo nakatulong. Dahil kung hindi sa night vision ninyo, hindi ko makukuha yung ano. Kaya yung mga gumagamit ngayon, yung mga nakakapagpa-produce ng mga magagandang video, lalo na kapag nag-clandestine ang operation niya, inaabangan nila sa gabi, naka-night shot yon, naka-infrared. Ayun. So, anong yung mga bagong kuan ngayon, Tony? Bagong Sony video camera? Meron pa rin mga night vision ba yan? Yeah, kaya nga nag-acquire ako ng bago ngayon, may night vision. Pero ang response time matagal kasi ang control nila nandito na eh. Bubuksan mo muna yung ito, hindi gaya nito, matanda. Dati pag bukas mong ganyan, kung anong setting mo naka-night vision naka-night vision na rin siya. Kahit patayin mo. Ngayon modern, bumabalik sa zero setting eh. Pinatay mo ng naka-night vision, pagbukas mo, bubuksan mo uli ng night vision. So, tapos bubuksan mo pa i-flip mo pa yung screen. No? So, ang mangyayari, pagka nakakita ka ng UFO, kasi biglaan yan at any instance, biglang mag-appear. Bubuksan mo pa, ihintay mo pa mag-responde yung camera bago mo ma-shoot. Ang problema, pag ready ka na mag-shoot pero nag-aantay ka pa ng response ng camera, baka nakawala na yung UFO. Pero ngayon, Tony, karamihan sa mga makikita natin ngayon, parang they are now slowly, parang nagpapakita na talaga sila ngayon. Oh yes. With all itong mga nakikita natin, the frequency of reported encounters or encounters of the first kind or the second kind, third kind, fourth kind, mga ganon, dumadami na daw. Yun ang sinasabi ngayon. Yeah. Pareho yan. Yung Navy, yung US Navy, nagpalabas na ng disclosure nila na nilalaruan sila ng yung mga airplano nila na high-tech na airplano nila, nilalaruan lang ng mga UFO. Oo, may mga playful to eh. Tapos yung mga objects yan, as if not there or parang thinking objects na anticipate din nila yung mo. There was a moment na habang kinukunan ko sila, yung isang UFO, alam mo, ginawa, nag-shoot siya ng laser dito sa lente ko. O tumama yung ilaw niya dito sa lente ko. All the while, I thought, baka mamatay ako, patayin ako, pero sige lang. O baka nagalit sila. Pero nakita ko talaga pumasok yung ilaw dito sa lente and namatay itong camera, namatay. Pero after a few seconds, nabuhay ulit. And then, tuloy lang ligaya. So maraming objects na pumasok dyan, mga alien ang object. Kaya may mga pictures ako, hindi ko lang may post ngayon, na ihanda, na makikita ninyo na yung mga itsura ng alien. Itsura ng alien. Hindi ito case ng Pareidolia ba yan? Pareidolia, hindi. Kasi talagang very, very profound. Sumingit. Di ba may picture ka sa yung nakuha mo sa Jollibee ba yun? Yeah, oo. Kasi pumapasok nga dito sila. I could not explain, hindi ko ma-explain kung bakit, pero probably yung pag-shoot nila sa laser nito,
Halimbawa, kukunan kita ngayon. Pag-shoot nila, nung moment na nag-shoot sila ng laser dito, doon na nag-start yung phenomenon na yon, na may mga frames na nakakasingit sila. Halimbawa, isang roll ng video is 30 frames per second. No? 30 frames per second yung pag inedit mo, 30 frames per second noon. Ito, 30 frames per second. Yung sa 30 frames per second na yon, minsan, merong one frame na sa kanila. Picture na galing sa kanila. Oh. Or yung point na yun na nagpapakita sila. Oo. Pero not necessarily na nakunan ko sila actual. Pero nung niro-roll ko na tong video, nung ini-edit ko na, pumapasok sila doon, sumisingit. Pwede rin ako yan, ano? Yung parang advanced technology nilang ginagawa nila yan. Oh, sumingit sila doon sa film. Kasi yung film na natin, kung alam mo, tape, no? Oo. Analog pa to eh. Analog pa to, hindi to digital eh. Yung magnetic tape ba yan? 9mm? Parang ganon. 8mm. 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 So, kaya nilang i-manipulate to kung tutuusin mo. Kung anong mga videos o mga pictures na ipasok nila. Kasi nabubura yan eh, di ba? Okay. Hindi naman yung pag sinyot mo, hindi na nabubura, nabubura to. Kaya pwede sila magsingit kung nais nila. Kaya I had the impression, nung nire-review ko yung mga tapes na yan, I had the impression na they are at war with other alien forces. Kasi nakikita ko naghahabulan. May nakikita ako na naghahabulan sila. Nagpapaluan, gano'n, mga ganyan. Nagpapaano ng laser. Kontra dun sa isang lugar. O gano'n. Kaya, anyway, that's beside the point. So, comparatively, kung gusto ninyo manghuli o mag-venture o mag-explore, hindi natin masasabi kung kayo ipagkakalooban ng pagkakataon na magpapakita sa inyo. Only, mas advisable yung mga ganitong point-and-shoot camera. No? In my case, mas gusto kong gamitin tong eyepiece kaysa dun sa binubuksan kong ganyan. Kasi mas... Abaw. Nasira? What happened? Lumitaw. Na-alien na. Na-alien ba? So, maganda na point-and-shoot camera ang gamitin ninyo gaya ng handycam o vidcam kaysa dun sa nauuso ngayong DSLR. Kasi kung yung object ay mabilis tumakbo, yung maneuverability mo rin, yung agility mo, apektado kapag naka-DSLR ka. Whereas kung point-and-shoot, gaya ng technique na aking ginamit, kung saan ang movement ng mata ko, nagaganon ko. Only, ang disadvantage naman ng point-and-shoot, Ed, hindi mo nakikita yung angle dun sa yung panorama. Lalo na kapag 3 object dumating o 5 object, nakafocus ka dun sa isa, mamimiss out mo yung 4. Unless i-atras mo. Unless na i-zoom, i-pan mo o i-wide view mo. Pero ang ilan din sa mga babantayan ng isang videographer ay yung element of excitement. Pag na-excite ka, natataranta ka. Correct. Ako, nataranta ako pero medyo confused ako dahil nung bumili ko yan, alam mo, bago pa ito, meron pa akong 2 camera na nabili. Siguro yun din ang rason kung bakit may pera ako nung araw, Ed. Kung anong whims ko, gusto kong bumili. Problema ko na may pera ako. Problema ko kung anong bibiling ko. Ganun talaga. Pag may pera, ano gagawin mo sa pera? Naku, bakit na naman tayo sa WOTN yan? Pagdating ng pera. Pagdating ng pera, pamimigay natin yung iba. Kasi problema mo niya kung paano mo gagastusin. O saan ba ako pupunta ngayon? Saan tayo magsha-shopping? Ano pa bibilin mo? Gagawa ka ng problema para gumastos. Kaya noon,
nakadalawang na ako, video cam hanggang sa nabili ko to. Medyo mahal nung araw to kasi bagong labas. Ngayon, 2,000 na lang ata yan eh. Oo, ewan ko pero kung meron pag may ganitong original, bibiling ko pa. Kasi hindi na naglabas ng ganitong klase yung Sony eh. Kasi hindi pa nila alam yung kung ano yung problema nito eh. Baka yung nalaman nila yung kuha mo, kaya they tone down. Hininaan nila yung power. Posible. Uh, Oo. especially yung kasi kumukuha ka rin yung saan ka dumadaan eh. Siguro yun din ang dahilan kung bakit na binawasan nila yung capability nito. Pero lahat ng parang prepare talaga ako Ed eh. Prepare ako. Binibiro mo, moving object. Pinukunan mo, tapos ikaw moving ka rin. Mobile ka. Eh kung wala akong driver, hindi ko magagawa. Correct. Yun. Kaya sabi nga, ano ba tong boss namin? Sabi ganun. Pag akyat, pagsampa, camera na agad. Pag uwi, ganun pa rin. Dala-dala ko pa rin yan. Kaya tataka sila sa iyo. Oo. Pero after nung nakunan ko rin yung video na yun, wala na rin. Nag-dwindle na rin yung income ko. Yun. Nakapokus. Na-focus ako dito sa mga UFO business naman. Hindi business na money earning business, kundi yung mga yung interest. Yung nakapokus yung interest at saka yung avocation. Oo. Ayun. Kaya naging magulo yung buhay ko rin dahil dyan. Kasi sacrifice mo yung physical na interest mo over doon sa kanila. Kasi hindi mawawala yung sinasabi nila na once you go into interdimensional topics, ang tendency dyan is mag-iba yung perspektibo mo. So, ang isa dyan, kasi palaging sinasabi sa atin, kalimutan na yung service to self. It has to be service to others. Siyempre, kung ngayon ang inisip mo palagi yung how you can provide service, talaga yung attention mo doon, hindi yung how to make more money. Yeah. But anyway, yung lucky are the few na umaapaw yung pera nila that they can spend as much as they like for all this equipment. Kasi maganda yung isa sa mga there are two things na magandang ginagawa nila sa SCT, yung bakit palagi silang nakakita ng UFO doon. One is that they are located in a highly energetic area. That's one. The second one is nakabili sila ng dalawang advanced equipment. One is yung advanced na laser. Hindi yung ordinary pointer, pero talagang heavy duty na laser na makapoint sila doon sa mga object na kikita nila. And then the other one is yung fourth generation na night vision. Yeah. Yung makikita mo sa ACT ngayon, na green ang color. Yes. Yun ang I think that the more the advanced version yan kaysa diyang infrared na yan. Tama ka doon. So, nung pumutok ito sa media, hindi ako tinigilan ng ABS-CBN na gusto talaga nilang makakuha ng kopya. Ako naman, it was the height of debate and argument and yung pag-aaway-aaway ni Iglesia ni Cristo tsaka nung dating daan. Ayoko talagang ilabas yung video ko kasi nire-reserve ko yung right na romansahin ko muna. Ako muna. Ayun, yan ang labas ngayon. Tinawagan pa ako ni Noli De Castro, ni Corina Sanchez, yung ganyan, gusto nila na ipalabas. Sabi ko, hindi. Para mawala yung kakulitan, sabi ko, bibenta ko, gusto mo. Magkano? Sabi ko, 15 million. Tumigil na sila. Pero ngayon nga, marami. Like, yung isang nag-post dito sa atin, nag-comment, yung sa nakita ngang parang triangle sa Clark Air Base ba yun? It is not surprising kasi
Clark Air Base is former US military base. Sigurado marami pa silang nakatago sa ilalim nun. Yan. Oo, marami. Ngayon, umpisa na yung lumalabas na we were talking about the subject on yung patent. Meron silang patent na inapprove, which was the TR3B or yung anti-gravity na patent nila. Marami silang mga advanced technology patents pala. At unti-unti ngayon, pinapalabas na inapprove na pala ito ng matagal. Noon pang mga early 2000. So, it's not surprising na some of these things that we are seeing now, karamihan sa nakikita natin ngayon, ay man-made or made in America or made in China or made in Russia. Made in the moon. Or made in the moon. Yung aking Ed, binibiro mo, yung first object na nakita ko came from behind the moon. Sa likod ng buwan nang galing. Nakikita lang natin dito sa moon, yung isang side lang niya, isang mukha lang niya, yung likod di natin nakikita yan. Pero minsan kasi pareho ng isang araw, si isa sa mga kasamahan natin dyan, si UFOSP, sumulat sa akin kung meron ba daw ako na-observe sa moon. So sabi ko wala akong capability na mag-zoom doon, pero nag-post ako sa UFOSP. Meron nga nag-post ng mga zoom pictures at may makita mo doon na at the edge of the moon, yung parang half moon siya eh. At the edge of that picture, meron kang parang makita ang structure eh, parang tower na overlooking, yung parang nakadungaw pagtingin, parang nakatingin sa Earth, sa mundo, sa Earth, oo. Parang mga tower, isang tower yun, parang isang structure. So I'm not surprised na may malaking mga structure, and the story is that maraming the moon is a satellite, artificial satellite. It's not really a natural object. At sa karamihan sa kanila, nagtatago sa likod. That's right. Could be, no? Very likely. Binibiro mo kung gusto nilang rumisponde, may turmoil dito sa merong kataklise, merong from the moon to earth, kaya nilang bumiyahe siguro in 5 minutes. Isa parang sa kanila, isang iglap lang eh. 5 minutes. Yung ibang kasi, mga... Yung tansya ko kasi napakahirap na pagtansya ng sabihin, anong tansya mo sa distansya, ganito, ganyan. Kung wala ka naman point of reference, hindi mo rin yun. Ang tansya ko, magmula dun sa buwan, na nakarating dun sa ibabaw ng bahay namin, nasa mga kulang-kulang 5 minutes nandun eh. Ganun kabilis. Another aspect sa pag-capture ng mga images, yung sariling kuan mo eh, yung I think one aspect na hindi naisip or hindi pinapractice, yung how to cleanse yourself at saka yung how to increase your vibration. Kailangan meron kang taas na vibration na whether either you have the advanced technology, kung wala ka advanced technology, yung sarili mo mismo so that makuha ka nila, yung parang makontak ka nila or they plant information in your head na mapalingon ka sa itaas or hahawa ka ng camera mo tapos bigla na lang may lalabas, ready ka na. Tama ka dyan, tama. I'm happy na you raised that up. Kasi sa akin ganun eh. Pagkagising ko nung unang encounter ko, pagkagising ko alas 7, parang wala lang, bumangon na ako. Pagkakaidlip, catnap yung nangyari. Binuksan ko, parang nagsabi na, buksan mo. Pero yung nag-increase yung parang, anong tawag nito? Vibration. Or telepathic communication namin after my first encounter. Nang sabihin, sumilip ka, parang may narinig pa akong sumilip ka. Kasi may blinds ako noon. Lagi lang, naka-blind yan eh. Silip ka. Pagbukas ko, yun, nandoon na sila. May mga ganun. Kaya tama, kailangan yung mga clog, yung mga bara. No, dapat malinisan yun at nang sa ganun, mag-increase yung vibration. Anong tawag yan? Yung
Yung kan mo, yung you increase your vibration to a higher level. Mm. So, you are more sensitive to the kasi ito sila mga higher dimensional beings ito eh. So, you become if you increase your sensitivity, you are more sensitive now to their own vibration. So, parang you start para bang ma-feel, ma-sense mo na, uy, nandyan, o ano ba? Mm. Parang ganun. Tsaka noon siyempre limited pa yung aking understanding. Iniisip ko na baka galing nga tayo, pagkakaalam natin, papanood natin sa sci-fi galing sa ibang planeta, pero notwithstanding, baka nandiyan lang sa ilalim ng dagat. No, nandiyan lang yung ano. The other aspect niya, Tony, is yung kung you are into that interest of trying to capture images of UFO and other objects or other beings. Hindi lang yung hindi lang yung hindi lang yung vibration mo, kung hindi yung yung interest mo palagi kang may consistency, yung mag-meditate ka, talagang you go through a conscious process of increasing that vibration. Hindi lang pwede na pabayaan mo yan kasi hindi automatic. At may sasuggest ko nga pala dun sa mga gustong mag-venture ng UFO hunting, UFO shooting, ganun. Mag-research muna kayo kung saan yung mga areas na nataguri ang hotspot. Maganda sana kung available ng Philippine UFO experience ni Ka Edwin, no? Oo. Natin na yun. Kaya mo Ka Edwin, kapag Ka Edwin Gatcha, kapag lumabas to, sponsor na ni Ed yung publication mo, ha? Anyway, I think the other aspect na kailangan tingnan, so one is yun nga, meron kang gadget na pwede magkuha, pero kailangan practicein mo rin yan. Hindi pwede spur of the moment. As you said, isang taon ka parang nagsasanay niyan eh bago nangyari sa iyo. The second one is kung wala ka mang object, at least maka-sense ka nandyan sila by increasing your vibrations. And the third one na kailangan maipasok rin to, huwag kang matakot. I think it's natural sa ating being na pag mayroong ibang hindi tayo sa atin, hindi pareho sa atin or hindi human, matatakot tayo. Talaga. Parang natural yun. So this is one aspect of your being also na kailangan handa ka. Mahanda ka. Gaya limbawa nung Ed, no? Kasi ang hirap niya, ganyan. Nakafocus ka yung object na nandiyan dyan at nakikita mo sa screen mo, sa frame, no? Pero suddenly magda-dart out yan or dart away. Playful eh. Gaganyan. Tapos biglang, gagat o gaganon. Kung hindi ka yung agility mo, hindi ka sanay, hindi mo mahabol yun. Ako doon talagang nahabol ko siya. Hindi ko siya pinakawalan. Hanggang sa ayaw yata niya magpa-shoot, pinatay niya yung camera ko. Inis na siya. Ano ba ito? Sunod ng sunod. Ayun. Yun. So, babalikan ko yung kung gusto niyo mag-venture, kaya nang nasabi ni Kuya Ed ng mga tips, sundan natin yan. At may dagdag ko lang, kung sana yung may acquire niyo yung UFO book ni Kay Edwin, siguro ipapublish ni Ed yan kapag lumabas sa ating kapirahan. Makikita niyo po doon yung mga hotspots. Yung mga hotspot, gaya ng area ko sa Las Piñas, hotspot pala yan, sabi ni Ka Jimmy Licao ko. From Cavite, nagtatraverse siya ng Las Piñas, papuntang Parañaque, tapos lulusot ng Antipolo. Kasi if you will notice, Tony, yung Las Piñas ba yan? Parañaque, yung Sucat Road. Marami dyan. Yan ang it's the smallest land space between Laguna Lake and Manila Bay. Okay. Diba? And ang karamihan sa mga kwento na receive natin, isang kwento natin is baka dyan lalabas yung Lemuria sa Manila Bay.
sa Manila Bay. The New Jerusalem. Votin tayo. Pero The other aspect is, if you connect that, baka yung Manila Bay, meron nga mga tunnels na doon. Meron nang posible. nakatira doon. No? Pero Siyempre, kung nakatira sila doon, then they will go underground. May mga tunnel. something else na magkakaroon ng catastrophe naman doon sa other side na yun para ma-compensate yung pag-angat niya. Pag-angat. Siyempre, kailangan. Baka lalalim, maging malalim yung Laguna Lake. Kasi ngayon, puro putik at saka tae. So yun, gano'n. No? Alamin nyo muna yung hotspot. Meron nga doon sa Capiz, hotspot yun. So, ito, unang napabalita na may UFO, dumadaan doon. E di yung mga folks, saka yung media, nag-antay. Ano oras dumadaan? Mga alas 6, alas 7. Sige, antay tayo. Yung mga media, local media doon, GMA, tsaka nag-set up na sila. Set up na. Abang sila. Patay yung ilaw, pinatay nila yung ilaw para marami na nag-abang. Ngayon dumating UFOs. Nataranta. Natakot. Yung isang bata, may dala siyang camera nung araw, yung hindi pa cellphone, yung parang Coolpix na Yung dun sa DK. Siyempre kasi tawag nila legacy cameras. Nahulog dun sa parang, sa palayan bitaw. Pangin. Yung dike. Yung dike ba yan, o yung pampang, o gano'n. Nahulog, kasi kinunan niya, isa lang picture, pung! Tapos ayaw niya ng kasi daw baka masira, dahil baka sirain daw ng UFO. Pero yung mga media talagang walang nakunan. Kasi nagtakbuhan sila, nagkurinitas. Yan ang sabi ko. When you are in this, kung may interest kang ganito, isa yan sa kailangan, alisin yung takot na yan. Oo. Ako talaga, Ed, sabi ko, yung unang bili ko ng video, sabi ko, sana makakuha ako ng UFO. Nasa na yun? Natanim sa isip ko. Pero yung mga pag-iinsayo ko, wala yun. Wala akong, hindi ko alam na magiging kailangan ko pala yun. Pero nung moment dumating sila, syempre, nangingilabot din ako, pero hinanda ko na yung sarili ko. Sabi ko, kahit patayin nila ako, bulagin ako, sugod lang ako kasi bihira ito. Talagang gusto mo. The reason na yung sinasabi kailangan yung inner mo, kailangan malinisan yung inner mo at saka nagme-meditate ka. Kasi yung experience ko rin, yung after a deep meditation tayo doon sa labyrinth. Doon sa labyrinth tayo sa Ciudad Verdadero ba yan? Ang tawag? Yes. Ciudad Verdadero ni Art Katakis. So, after that meditation tayo doon sa labyrinth, after a few minutes, mga 30 minutes after, nakita nga namin na 3 kami doon, nakatayo doon, nakaupo doon. Tapos nagtayo. Biglang lumabas yung UFO nga, yung puti na bilog na disc. Tapos from the right to the left, tapos biglang naghati into 3. Tapos nagtago na sa behind the clouds. So, kaya sinasabi ko, maganda rin yung mag-meditate ka para matulungan yung pag-increase, pag-angat ng vibrations mo. Well, speaking of Ciudad Verdadero, siyempre kasama natin ang mother ng UFO Society of the Philippines, si Ate Bermi de Quilla. Nakikinig siya ngayon, Ed. Nanonood siya sa atin. Okay. Ita. Punta kami dyan sa La Union, kala Aileen Chan. Isa rin yan. That's another kwan pala, yung the history of the Bromoki is not very well known to a lot of the UFOSP members. Yes. Bromoki, while it may be considered Laguna, Pila Laguna. a special group.
Oh. special But group. they are at their height. They were one of those being visited often by UFOs. Yes. Saan? And Pili? Pila Pila. Laguna. Pila Yeah. Laguna. And to top of it, to top it all, yung kanilang si Mother Victoria ay nakakapag-summon ng mga UFO. Oh. Yun, kaya pag sinabing darating sa ganyan, talagang dumadating. Kaya pinagkagawa ng Pila Laguna nung panahon ni na Roy Alvarez, ni na Jimmy Licao, kung nagpuntahan niya sila doon. Kaya samahang Brumoki ang mga siwa. Okay, siguro dakuan natin yung mga katanungan, Ed. Sige. Okay, Chico. May paraan para makita sila kung gugustuhin natin. Kaya lang may strict rules talaga. Ano yun? Siguro yung may kinalaman doon sa dimensional borders o boundaries. Yung spiritual cleansing talaga yun. Yung vibration mo. Kasi pag yung masyadong dense yung vibration mo, na talagang third density ka, isip mo palaging negative, inaaway mo, you are always questioning things in a negative, bad manner, ay hindi ka pakitaan nun. Tatakutin ka talaga na gusto nun. Tama yun kasi ang vibration level yata ng mga ETs ay masyadong magaan. Mataas na. Talagang hindi natin makikita sila. Especially yung mga beings, yung mga entities na interdimensional. I mean, the reason that they are interdimensional kasi higher beings na yan. Higher vibrations. That's right. Okay, sabi ni Clark, kakalumpang, nakakita ko niyan last year. Para siyang araw, ang lapit, ang light niya kulay orange and white. Kumbaga may ganyan, i-report naman ninyo sa UFO SP para may timestamp tayo, may record tayo kung anong araw, anong oras. Sa Sulusi, may nakita ako doon sa ilalim ng dagat na isla siya. Magtataka ka na may ulap, pero sa ilalim ng dagat. Ano kaya yun, si Ranton? Ibang dimension na. Sabi ni Rigo. Actually, merong nagpo-post dyan sa YouTube. Focusing on the Philippine seas. Ang problema kasi dyan is that some of the islands, when you're looking at Google Earth or Satellite Pro or whatever Earth mapping, yung mga online sites, titingnan mo yung mundo. At a certain height talaga yung maliliit na mga isla nawawala yun. Ano? In other words, if you're above, I think mga 100 kilometers, if your site of the area is at that elevation of around 100 kilometers, a lot of these small islands hindi mo na makita. So while you are scanning the sea, akala mo na walang isla doon. But if you go down to the lower levels, makita mo na sila, they'll start emerging. Meron nga nag-post na hinanap ko yun, tinignan ko lang. I took the time to look at what he was saying. Lumabas pa na, Lantuan Island yan. Lantuan Island ang nakita niya. Ano yung mga islang lulubog dilitaw? Hindi naman lulubog. Talagang hindi mo makita dahil masyadong yung eye level mo sa yung viewpoint, your viewpoint of looking at the map is at a high level. So hindi mo makita, hindi ma-resolve yung mga maliliit na islands. It is only when you lower the eye level, the altitude, na lumalabas yung mga isla. Okay. And then depende rin yun sa overlay na ginagamit sa Google Earth, sa Satellite Pro, kasi ang ginagamit naman nila ng mga overlay niyan is from the National Reconnaissance Geographic Agency ata sa Amerika niyan eh. Pareho dito sa atin yung National Reconnaissance National Geographic something. Okay. Dito sa Pilipinas, yung malapit sa Port Bonifacio. Where you can get the topographical maps. Pero yung sa Google Earth, yung sa Satellite Pro,
They normally get that from the National Reconnaissance Administration in the US. And ang problema dito minsan, yung mga binibigay ng mga satellite images, kung ano yan, sinasabi natin, censored. Or yung minsan yung nakikita are those seen by accident. Pareho yung I always go back to yung nakita ko na very peculiar ang forma yung sa Camiguin Island. No, my favorite Camiguin Island na nakikita mo yung parang may structure under the sea. Diba? Ilang beses ko na pinost yun. Ngayon, napupuna ako, I was observing, I was studying it further. Napupuna ako na mayroong straight line from that location, Tony. There is a straight line, dalawa, parang yung Nazca, yung nakita mo sa Nazca, pero yung malalaking mga images, tapos mga malalaking mga linya. Doon nakikita ko mayroong linya. There is a line going to Pangil Bay, towards Iligan. Hindi kaya tunnel yun. Parang mayroong linya eh. Kung you look at it, obserbahan mo ulit if you have the time. Parang may linya akong nakikita doon. Sige. So, it seems to be directing towards yung Pangil Bay. Okay. Sabi ni Yul Montero, hindi po ba spiritual ang mga nakasakay dyan sa UFO? At siguro nasagot na ni Kuya Ed yan kanina na mga vibration and frequency ng density ng katawan nila at katawan natin ay magkaiba. Kaya may tendency na hindi natin sila makita. And of course, siyempre yung ating mata ay maraming limitasyon. Right. That's why we need gadgets to see them. Kasi gaya ngayon, siguro with the advent of mga 4K, yung 60 frames per second, double yung frame niya. Baka marami tayo in between. No? Kasi ito, 30 frames per second lang, may sumisingit na. Kung 60 frames per second, hindi kaya ng mata yun. Maraming frames nang makapture. Oo. Yung mata yata, ilang frames per second lang ang nakakapture niyan. No? Kaya isa rin yan sa mga shortcomings na dapat natin i-consider. Ayan, si Ate Bermy. Ate Berms, magkakaroon ulit tayo ng convention, ha? Noong early 90s, madalas kami sa Pila, Laguna. Ito yung sinasabi ni Chito na grupo niya, ang mga Brumoki. Si Chito pala, dating taga Brumoki. Brumokians, no? Bakit po, nung bata ako, nakakita ko ng UFO way back 2010 po. Pagkabata? Sino? Sabi ni Denden Calma, nakakita na raw siya noon. Normally kasi pag bata ka pa, yung hindi ka pa masyado, hindi pa contaminated yung spiritual mo. Yung energies mo, hindi pa contaminated. Ako, na-contaminate na, kaya nasa mundo ngayon ng physical kaya wala na tuloy. Pero Denden, balikan, mo lang, ready mo na yung sarili mo, baka bumalik. Suggestion ko kay Denden is mag-regular meditation. Kasi talagang napuna ako when we were regularly meditating. Talagang you start seeing things. Ang sa akin, umpisa yung dreams Later on, it became lucid dreaming. Yung alam ko nagising ako. Alam ko tulog ako, pero gising ako doon. Pero bilib ako siya, nare-recall mo yung mga dreams mo. Nasaan na kaya si Jack Vidal, no? Jack Vidal. Siya rin sa mga... Nandiyan pa yan. Tsaka si Pat Maruhumadil. Yan, mga ganyan. Sa Mount Banahaw, may mga sightings. Yan. Kung interesado po sa mga ETs, YouTube, David Wilcock, Emery Smith, Philip Schneider, Age of Wonder. Maganda yung production ng Age of Wonder, ano? Comment ko lang yan. Talaga sa atin, Tony, we must start compiling yung Philippine scene. Yung bang yung nasa yung happening, yung nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Yung parang localized siya. I mean, bakit sigurado ko may David Wilcock dito sa atin? The equivalent of David Wilcock, meron yan. Marami yan. Especially tayo na, yung karamihan sa mga kaibigan natin sa WOT, most of them are saying na yung nakakausap nila, ibang mga entities.
And I have a suspicion some of those are actually inner earth beings that are contacting them and giving them uploads or information downloads. Mm. Yun sila. Si Paul Mansirido, sabi may hotspot ba sa Quezon? Hindi ko Quezon alam. Province, Quezon City. Quezon Province. Baka sa Lucena meron o somewhere sa Lukban. Sampaloc. Sa Lukban. Lukban, Quezon. Mount Banahaw. Di ba, Ciudad Verdadero is already in Quezon? Yeah, Sampaloc, Quezon. Sampaloc. Taga Las Piñas po ako. Ayan, Winmore, marami dyan. Yung daanan niya ng eroplano, huwag lang mapagkamalang eroplano kasi sasabihin ng Pag-asa, eroplano lang. Pero ang diferensya ng eroplano sa UFO, consistent yung headlight ng eroplano. Isa lang ang buga ng ilaw nun. Ang UFO, rotating. Dynamic. Kaya hindi pwede sabihin ilaw lang ng eroplano yun kapag nakakita ka talaga, takunan mo ng picture, ng video yung tunay na UFO. You're one of the chosen kahit na makakuha ng shot ng ganyan. Imagine not only once. Thank you, Dan. Sa Taal Lake, Sir, UFO, yes, sila Christy at si Fred. Yung ating friend na si Fred. Yeah, si Fred Gunn. Fred Gunn. Nakakita sila dyan sa Taal. Makarating muna yan, vibrational higher self through meditation. Nakikita muna sila. Tama yun, sabi ni Kuya Ed. Yung sa Clark Air Base, nakita yung 3 magkakapatid sa ibabaw ng bahay nila nung bata pa, but they kept it secret because they don't know what the things are until they reach their maturity and know some information nowadays. Yes, yan dyan sa Clark Air Base sa Florida Blanca. May inimbestigahan si Mao Leongson, si Ate Bermi Diquila, doon sa kaso ni Faye Maranyan. Hindi Faye Maranyan. Ay, di ba? Sino? Nakalimutan ko na yung family name nung nakakita rin sa ibabaw ng bahay nila na talagang malaking malaki. At halos nasisilip daw niya, transparent yung object. Halos nakikita niya na yung loob ng spacecraft. Napakaganda raw ng ilaw, hindi niya maliwanag pero hindi daw nakakasilaw. Baka hindi niya alam na nakuha na siya. Binalik na lang siya. Kaya nakita niya. Oo, baka. Oo. Masasabi niyo bang nakikihalubilo ng mga aliens dito sa Earth, Ed? I think so. There are reports of that. Yung minsan, yung sinasabi natin, mga engkanto, naglalakad dito sa atin. Hindi natin alam. Mga aliens din yun. Ang sabi nga ng maestro ko, yung mga engkanto na makikita daw natin iba sa paglalakad. Paglalakad, oo. Pag lumakad daw sila, parang nakala mo, naglalakad sa salamin. So, impacing siguro, no? Yung parang very, para bang ballerina. Yung parang ballerina, ganun. Ballerina. Tingki siguro, pero daw, talagang pumapasok pa rin, nag-i-enroll daw yun sa mga universities. Yun, nag-aaral. Sigurado marami sila dito. Sabi pa nga nung maestro ko, nasa tatya daw niya, 20%. Dark side of the moon, marami siguro naka-base doon. Duda ko dyan Totoo yan. Yan na yung aking UFO and investigating angels. Theophany bodies. Ayan nga, pwedeng equate yan sa mga angels, sa mga ETs. Theo is God, di ba? Yes. Good evening, Kuya. May kuha ako, Tony. I think yung isang Pontos tinatanong kung may mga areas dito. One, I've mentioned this already. One is Davao, yung Ecolan, where the ley lines are intersecting. Sa Ecolan, harap ng SM Davao City. Yan, ley line, intersecting ng ley line yun. Energetic field yan. Yung kaibigan natin, yung kaibigan natin, si Bong Vicente. Niya. Yung isa sa mga intersecting ley line, dumadaan sa resort niya.
Kaya nakakakita siya. Palagi Madalas siyang siya, nakakita doon. No? oo. I think more so Magagandang, doon sila sa intersection. correct. The other thing, Tony, other than the normal Mount Banahaw, Makiling, etc., I think I have a big suspicion that one of the major energetic line natin is Romblon Island. In fact, I'm thinking of going there. Bibisita ako doon sa Romblon. Meron ba tayong mga kasamahan na taga Romblon? Wala akong, One, Romblon is a heavily ano yan heavy, it's a heavy natural area of quartz, maraming quartz, kaya nandun yung mga marble, Romblon marble. That's one. Where you have okay. all this energy, and quartz is a storage of energy, no? Kaya pwede yung gawing memory storage din. Yeah. The second one, na discover ko rin na yung Romblon is the geographic center of the Philippines. If you put the center of your pen in Romblon, tapos gagawa ka ng circle, it will encompass at the edge of yung Batanes, tapos yung North Sabah, gawa mo ng circle, it will encompass the whole Philippines. Paano yun? So yun ang center, geographic center. So like Egypt is the geographic center of the world. The landmass of Europe ata. Kung hindi ko makamali. Pasun tayo sa Mimaropa. Kasama natin sa Ano yun? Mindoro, Merindure, Romblon. Sino yun? Si Delandicho family. You can invite us there. Especially ngayon, Mayo, fiesta pa. Marami pang fiesta doon. Jose Escasinas, akala ko si Jose Escamilla to eh. Ferdinando de Velas. Himomon Mamon, sabi niya. Naka-video po yung tropa ko noong nakaraang linggo sa Antipolo, Rizal. Marami yan. Daanan yan, hotspot niya Antipolo. Tandaan mo, Mon, kung saang lugar. At pabalik-balik lang yan. Baka may binabantayan kasi pala itong Teresa Rizal. Nandyan ang Golden Lily site. Marami nakabang dito. Pasok ka na naman ang WOTN dyan. Mga bantay po natin sila, Sir Anton. At yan ang vehicle po nila para magawa ang lahat ng trabaho nila. Spiritual din po sila. Kaya very advanced. Pero siyempre, kung may mabuting aliens, meron ding masamang aliens. Diyan nagtatampo sa akin si Gerard Artsen. Kasi kay Gerard, lahat ng aliens mabait. Pero there are narratives now coming out on that because of the changes, the vibrational changes that is happening on Earth ngayon. Di ba tumataas na yung tinatawag nilang Schumann resonance? Tapos we are now being hit by yung galactic energies are coming into hitting us more. There are narratives coming out now that the dark forces are either turning towards the light or are leaving, umalis. Kasi kung hindi sila alis, matutunaw sila dito. Tama. Isa yun sa mga kwento. So, in terms of the dark side, I think talagang they are now in their last hurrah. Sabi ni Gold Atienza, posible ba raw makipag-correspond o communicate through radio frequency sound? Ang SETI hindi naging successful. Nag-set up sila ng mga massive antenna somewhere sa South America pero hindi nila nagawa. May comment ako dyan, Tony. Sige, go ahead, Ed. They are pointing in the wrong direction. Kaya? Kasi yung mga aliens nandito na eh. Ayan, kagrupo nila, sabi ni Chito, si Roy Alvarez. Are there any UFO watch groups in Manila? Please contact sino ba ang ating kaibigan na? Meron tayong UFO watchers. UFO watchers group. Dun sa
Pero I haven't seen any postings from them na nakakita sila bago. Yeah, UFO Watchers Group. Nakalimutan ko, naku, sa dinamin ng sorry. Nakalimutan ko na ang maalala ko rin yan. Cory Good, Micaela Sheldon. Pero si gusto ni si Cory Good, imbitahin natin yan. Paglabas ng pera. Madami akong matututunan nito about UFO. Love yourself first in mirror work. Okay. Interested topic ako. Ganitong usapan. Until Service arrive and dreams. Kailangan service to others na talaga. Ito, sabi ni Jerry, noong 2012, when I was praying at nakatingin sa sky, imbis na angel nakita ko, mga UFO, mga bright at white ang kulay nila. At triangular ang position nila. Yan, triangular position, very frequent yan, very, ano pang tawag na, prominent sa mga UFOs kapag nagta-travel sila. Para rin mga ibon yata. Kaya yung sa aking video, makikita nyo, nag-triangular siya, L. Tapos may emergence sa ilalim, may dalawa pa, kaya nadagdagan. Pero yan ang isa sa mga famous na tawag nito, formation ng mga UFOs. Tsaka hindi sila pare-pareho. Karamihan ngayon sa mga, most of the sightings sa US which are made in the USA, ang forma ng mga UFO nila is triangle. Kaya yung TR-3B, yung B-1, B-21, yung B-2 stealth bombers nila, ang forma nila parang mga triangle na rin eh. Yes. And they have this energy generating, yung light generating thrusters nila or modules nila. Makita mo, nasa dulo, triangle sila, tapos doon sa dulo, meron sa gitna. Talagang pagtingin mo sa malayo, and if they're very, remember the Phoenix light, which came out in Phoenix, Arizona, was a very, very big UFO. Pero triangular shape. But somehow, parang ganun ang impression mo eh. Kasi nakikita mo na lang yung ilaw eh. What if kung makakahiwalay naman talaga sila, puro independent yung lights na yon? If they take a shape of a wing ng airplane, akala mo isang malaking spacecraft with lights on the sides, no? Pero kasi madilim eh. Tony, if you will look at certain YouTube videos ngayon which are part of they term it's soft disclosure, makita mo yung maneuvering, yung they were testing the triangle, the TR-3Bs. And one of the capabilities of the TR-3Bs, yung sa nakikita ko sa video, isa niya nagpapalabas, I think, si Richard Dolan, kung hindi ako nagkamali. Formation nila, talagang nagdikit-dikit sila, yung triangle. Yeah. So, dikit-dikit yung triangle na yan, makita talaga, lalaki yun eh. Malaki. They flew in one formation, as one unit. As one unit, kahit synchronized yan, you'll get an impression na malaki sila, di ba? Pero hindi mo makita yung body kasi madilim. Kasi yung the other one is this was being taken in the daytime eh. Makita mo yung dalawang triangle na magdikit ganun. Magdikit sila. So they form a bigger triangle. Tapos mayroon pang pangatlo. So lalaki ng husto yun. So maging malaking triangle yun. Ito sabi ni Jerry, nakakita raw sila ng UFOs more than 12. Kailan nito, Jerry? Saan? Lugar? Ibigyan mo kami ng karagdagang detalye at ano pong meaning nito. Talaga pag ganyan karami nakikita, mangingilabot ka dahil tila akala mo nakikipagdigma. At saka yung to help in the proper description diyan, Tony. Kailangan one is to sabi mo nga yung saan anong location yan. And then what is the direction? What is the direction? Is it the north? Are you facing north? Are you facing south? Are you facing east? Southeast? Are you so you have to determine. Tapos ano yung angle of degrees? Madali lang yung kunan yung estimate ng angle of degrees. Kasi yung diretso ganun, that is pag itaas mo yung kamay mo, that's 90 degrees. Kung sa gitna yung ganun, that's 45 degrees. So what is between 45 degrees, that is around mga 15, 17 degrees.
no? Mhm. Or Kasi 20 degrees. So, yung ganun ba na pagkita? And I was suggesting to one of the UFO SP na nagpadala sa akin ng picture kung UFO ba daw yung nakuha niya. Sabi ko, it could be a lens artifact, it could be a reflection of the light, or it could be a real UFO. One way to determine that kung nabantayan mo na mayroong object diyan, you go to another position. Take another position. Take a shot from another position or a higher elevation para if in this different kung iba yung position mo at ibang elevation mo, then you can still get that picture. Makuha mo yung angle. In fact, you can also use that to triangulate and get the size. that's right. So, kaya hindi yung isang lugar ka lang shot ng shot. Kaya yung sabi mo, kailangan anong tawag yun sa magsanayan? Anong tawag yung sabi mo? Makasanayan mo. Makasanayan mo. So, hindi ka mataranta. Hindi ka mataranta. Tsaka, ang lesson na nakuha ko na hindi ko na-exercise, lahat ng point of view ko, nandun sa camera. Kung anong nakita ko that night, yun din yung nandun sa nakarecord sa camera. Hindi ako sumilip using my naked eyes para ma-assess ko yung panorama. Yun ang mali ko. Lahat nakasilip sa camera. So, hindi ko nakita yung iba. Sabi yung iba, nakakita ko, parang magla-landing. Parang daw napakalapit na sa lupa, may nag-landing, parang hindi ko nakita yun. Ito, sabi ni Chico, try daw natin magsamo ng UFO during clear nights. Kailangan lang na believe in them and give them their high respect dahil they're not here to entertain us. Magpapakita sila para spread yung word na they exist and not our enemy. Nasdan ninyo mga stars, makikita nyo na biglang may gagalaw sa mga yan. At kung siswertin, nga naman, parang may gumagalaw yung mga stars, Ed. In relation ba sa position natin sa Earth? Minsan kasi yung mata I think some of that are actually problem sa mata natin. Nangyayari sa akin yan eh. Pero meron akong ito ewan ko bakit pumasok, ewan ko telepathy ba to or something. Ang pumasok sa isip ko ngayon, in the coming days, maraming lalabas. Hindi, wag lang satellite ha. Ako naniniwala ako sa may nakakapag-summon ng UFOs. Wag lang yung sasabihin niya, magsasamon ako pero at least at dapat alas 6 o alas 6:05 alam ko kung saan dadaan. Parang ang nakikita niya satellite, parang ganoon. Kung magsasamon ka, siguro between 5 to 8 p.m. pwede. Hindi kami mimili ng particular or specific time na napipredict mo dadaan sa ganung kasi oras. dadaan rin yung satellite at that time. And there is a story going around that there are now several space satellite. Yung ISS, International Space Station. Sabi nila, ang kwento ngayon, there are several International Space Station. Di ba may nakakuha nga ng photo yata yun dito sa atin. Pero kaya tinanong sa atin kung ano yun pala ISS. Sabi ni Aoming Jump, watching from Belgium, kay Carbonel Aurora from Paris. So ayun talaga. Caspera. Diyan sa Brussels, sa Belgium, lumitaw yun. That's one of the first multi-exposure of the TR-3B sa Belgium. Sabi ni John Paul, meron ng landing sa Ormoc. Yes, oo. Yung mga bata nakakita. At meron ding landing sa Binangonan noon para daw Beetle. Parang Volkswagen yung sasakyan. At syempre, meron ding landing sa Negros Occidental. Si Mamerto ang pinakapangunahing karakter. Alas 4 ng madaling araw. Ito lang, out of the blue to, Tony, out of the blue. Let's go. Yung sinasabi na Binangonan na, that's in Laguna Lake, di ba? Malapit. Sa tabi ng Laguna Lake. Remember Laguna Lake, inner earth, the vehicles being used by inner earth beings, yung napakita or being shown
in some of the gory-goody videos is egg-shaped. Mhm. So, pag tignan mo sa malayo yung egg-shape, akala mo Volkswagen. Mhm. Mhm. Di ba? Mhm. And Lake Laguna is might be an entrance to Inner Earth. Mhm. Yan. So, yun ang mga possibilities niyan. Mhm. So, Okay. pero yung feeling ko, in the next few days, there might be several shows coming out. Revealing, ha? Revealing. 10:31 na. Sabi ni, yun nga, sabi ni Noji, naka-encounter din siya sa Mount Balabag. Ay, basta tapusin na natin to. Snap some pictures, tapos unti-unting lumalaki yung star. As is, papalapit at papalapit. Hindi na makayanan ng anak ko, sobrang takot. Pilit niya akong hinila, papasok sa bahay. Uy, pilit ko na labanan yung takot ko noon. I hope makita ang picture. Ay, star na papalapit, parang hindi na nga star, ha? Tama ka, Kuya Ed. Ninong Actually, buhay pa si Roy Alvarez, palagi siya sa Mount Banay. Noong buhay pa. Siya'y namayapa na, Ate Del, si kaibigang Roy Alvarez at the age of 66. one last note. Many of the space UFO craft position themselves between the line of sight. Doon sila nagtatago sa line of sight na akala mo stars. Mm. So, Ayan, pwede rin. actually, pagtingin mo, akala mo star, pero sila pala yun. Oo, naging ano lang yan. Oo. Baka naniid lang yan, naniid. Oo. Kaya minsan tumitingin ako dito sa labas baka may... Sa Las Vegas po ba ay hotspot? Nandyan si Big, yung mga slot machine, hotspot yun. nandyan si Bigelow, yung number one believer ng UFO billionaire yan. Nagpumupondo yun ng Nevada, di ba? Nevada. 85, 90% of Nevada is owned by the US government. Kaya nandun siya. sa Area 51. Sa atin, information ni Ernie Baron ginagamit pang gamot. I was in Manila po, nakaharap ko northern side, unti dumadami at sabay-sabay. Silang gumalaw towards northwest po until they all disappear. Talaga naman. May malaking mistake. Sige. Siguro hindi na tayo patumpik-tumpik at sabi ni Ede. Akala ko isang oras lang tayo. Ikaw pa. Bueno, masarap yung usapan natin. Napasarap Kaya, ayun. Siguro, tama nga. Pagka maging visible sila, mas revealing kapag nakukunan na sila sa cellphone camera. Totoo yan. Minsan nagtatago. Tatago, ayaw pa nila. UFO sa casino. Sa slot machine. Okay, Ed. Talan tayo. So, good night to all our friends. I hope you will be lucky or you will be more sensitive to the capture of UFO images. And send it to us. Padala nyo sa amin. I-PM ninyo, i-email ninyo para ma-discuss natin dito. Ayun. Susunod, pag-usapan naman natin yung kaso ng mga alien landings, alien encounters ng mga human beings with human beings dito sa probinsya. Pati ikaw, magkwento ka dyan sa nangyari sa iyo dyan. Oo, yung mga investigasyon natin na isinagawa. Okay. Sabi ni Cedric Nunez, nanunuto siya from Bermuda Triangle. Marami doon. Buti tawag nun Bermuda. Dito, Devils. Triangle. Okay, sige. Alright. Good night, Tony. Good night. Ayan ang kabuuan ng aming programa sa gabing ito na may nakapagatid po kami ng konting impormasyon na maaari po ninyong pag-isipan matapos ang programa at sa ngalan po ng UFO Society of the Philippines, sa ngalan ng mga officers. Si Ate Bermi. Ate Bermi, magandang gabi. Ina Saldi De Leon, Saldi Vilches, nakikiramay kami sa pagpanaw ng iyong ina at sa mga nanood ngayong gabi, sa viewers, sa mga commenters, sa mga reactors. Ako po'y nagpapasalamat.
Hanggang sa muli nating pagtatagpo dito sa Alien Talk.